Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang bigyan ng pansin ang katanungan ni Elimar Time. Ang sabi niya, magandang araw Sir Elmer, medyo off topic ito. Ano po sa palagay ninyo ang mas magandang aksyon ng isang 22 LR rifle? Bolt action or semi-auto? Pangunahing purpose ay home defense gun kung saan lahat ng membro ng pamilya ay matutong magamit ito. Pangalawang purpose ay for recreation, blinking para sa training ng family members. Salamat po. Okay, so may ano yan, may pros and cons yan, may advantage at disadvantage. So bago natin yan nasagutin ay gusto ko lang munang batiin at pasalamatan ang ating 39,800 plus na mga subscribers. Maraming salamat sa pag-share, sa pag-like at magaganda rin yung comment. At kahit medyo mabagal yung pag-angat ng ating YouTube channel ay patuloy naman tayo. Okay, at pasasalamatan ko rin yung mga hindi nag-skip ng ads, yung ating mga silent viewers, dahil ang pangunahing purpose po ng ating YouTube channel ay para makatulong sa 6 na estudyante na ating beneficiaries. Yan po talaga ang purpose kung bakit ako nag-YouTube channel, hindi po para pansarili, dahil maganda po naman ang kita ng aking trabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range. Ako po ay 20 years na nagtatrabaho dito bilang isang firearms instructor, gunsmith, kaya hindi po ninyo makukuha ang aking serbisyo sa Pilipinas. Kung kayo may problema, dito lamang po kayo magtanong. Kung may gusto kayong malaman about sa gun, ay dito lang kayo magtanong sa aking YouTube channel. Huwag po sa Messenger dahil hindi po ako magiging private tutor ninyo. Maganda po dito dahil lahat ay nakikinabang. At ang isa pa, nakakatulong rin tayo sa ating mga beneficiaries na mga estudyante na anak ng mga single parent. Kaya pasasalamatan ko lamang yung bago nating donor na nagpadala dito sa ating GCash number. Yan po yung GCash number ng aking anak na tresurera ko. Huwag din po kayo dyan magtanong kung may binibintang baril. Wala po kami binibintang baril. Tumutulong lamang kami sa may mga problema, sa mga may sirang baril. Okay, at thank you at shout out kay Dennis Sardona ng Pulangi, Albay. Yan ang bago nating sponsor. Hindi po tayo tumitingin sa laki ng halaga. Ang importante po, tayo ay may natulungan. At kahit maliit lang yan, kung tayo naman ay marami at sama-sama, malaki po ang magagawa niyan. At gayon din, special thanks kay Ombit, kay Ombit o kay kay Umbet ng Kia Motors at gayon din kay Jubel Platon Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia. Okay, so maraming salamat sa inyo at sana marami pang tumulong para lumaki pa yung YouTube channel at marami pa tayong matulungan na bata ng mga anak ng single parent. Okay, so sa katanungan ni Elimar Time, alin ba ang mas magandang pang home defense na LR22. Okay, konting kaalaman lang. Ang 22 po ay maraming klase. Okay, itong 223, ito ay malaki lamang ng kaunti sa 22 LR. Pero ang hits po niya ay halos magkasinlaki na. Kaya tawag dito ay 223. Okay, mas high power, ito lang ang pinaka high power. Pero may 22 Hornet din. Ito yung 22 Hornet. Na ang pinagkaiba naman ito sa mga Magnum ay medyo malaki rin at pinakamaliit talaga dito ay 22 LR. Mayroon pang sumunod diyan na 22 short. Maliit, halos kalahati lamang niya ng haba. At ito ay may primer din ito, parang 223 o yung M16. Yan o, may primer din yan. Pero 22 rin ang laki ng halos ang head niyan ay halos kasing laki rin ang head ng 22 Magnum. So yan ang mga lakas ng mga 22. So ang tinatanong niya ay itong rimfire
hindi mo makikita ang walang primer sa gitna. Ang rimfire ito sa nasa gilid, nasa loob ang kanyang primer. So yan ang pagkakaiba. So kung ito ang gamit mo na 22 at ang baril mo ay semi-auto, ang disadvantage nito ay marami ang hindi pumuputok, lalo hindi mo kilala yung bala. Maganda ang semi-auto. Bakit kamo? Ay hindi ka na magkakasa hindi ka mukha nitong bolt action. Oh, itong bolt action kasi kada putok mo maglo-load ka, pack. Okay? Oh. Wala naman bala. Kada putok mo maglo-load ka pa. Oh, hindi ka mukha nitong mga semi-auto. Maganda ang semi-auto kung pang home defense dahil maganda itong pang assault dahil isang mo lang, isang load mo lang, ay di aim ka lang ng aim, putok ka lang ng putok. Okay? Putok ka lang ng putok. Hindi mo na kinakailangan. So maganda ito na pang home defense. Okay? Dapat nating alamin na ang mga rifle ay parehong ginagamit yan sa gera. Ang kalimitang ginagamit ng mga sniper ay itong single action. Itong bolt action. Dahil malakas ito. Mas malakas dahil sulit ang nito, sulit ang buga. Sulit ang buga nito papunta sa barrel. Samantalang itong mga semi-auto, may blowback ito, may blowback. So yung lakas nito nababawasan dahil nga yung ibang lakas nito ay ginagamit para itulak. Para itulak naman itong bolt patras para makapag-load siya ng automatic ng pag-load. So, kung sa lakas ang pag-uusapan, mas malakas ang bolt action. Kaya nga ito ang ginagamit ng mga sniper pag sinabing sniper, ang pinuputokan nito yung mga malalayo. Kaya kalimitan yan ay may mga scope. So, yun ang pagkakaiba niyan sa lakas. Sa lakas mas malakas ang bolt action at mas maganda sa pang malalayo. Whereas, ang semi-auto, magandang pang assault dahil nga pang mabilisan. Okay, aim ka lang ng aim, kalabit ka ng kalabit. Meron pa nga nitong full auto. Ang disadvantage lang ng mga lalo sa 22, pag ang bala mo ay hindi reliable. At lalo't kung mga bala mo ang mga bala mo ay luma na, ay nagja-jam. So, ang problema nito ay pag nag-jam. Okay, kalimitan, pag nag-jam, naiiwan yung bala sa chamber. Kasi nga, minsan, pag ang 22, minsan, pag hindi pumutok minsan pag ang 22, pag hindi pumutok, ay, minsan pag inano mo yung bolt, hindi sumasama. Yun ang mali. Dapat, ang baril mo ay reliable, magandang extractor. Pagka ang ginamit mo ay semi-auto, magandang extractor mo, at ang mga bala mo ay magaganda, laging bago. Kasi nga kasi ang 22 kalimitan ito maraming experience dito ako nababasa, kahit ako experience ko. Maraming bala ng kalamitan kahit dito sa aming range. May mga bala na hindi pumuputok ang 22. Kahit paanong ganda na ng minsan pagka hindi pumuputok, ibabala ko ulit pero iikutin ko para yung firing pin niya ay tumama sa ibang gilid naman. Pumuputok. Merong spot yan na minsan matichimpuan mo na hindi pumuputok. Yan ay experience. Experience namin dito yan. May mga bala kahit pa mga bago ay merong hindi pumuputok. Dahil ang primer nito ay ando doon sa loob. Hindi ka mukha ng mga ganitong center fire. Yan, may mga primer na ganyan. Mas sureball ito. Although, meron din naman primer na hindi pumuputok.
Pero napakadalang. Mas marami ang mga 22 na pumapalya. Yun ang experience namin dito. Kaya kung ikaw ay magbabaril ng 22, humanap ka ng magandang brand na bala. Hindi ako magme-mention. Pero ikaw ay humanap ng magandang brand na bala. Dahil ayoko namang makakasira ng baka tayo maano ng YouTube tayo, naninira tayo ng mga ibang brand. Ikaw na ang bahala na humanap. Kasi may mga nag-ano rin sa akin, may mga nag-message din sa akin na yung mga ganong brand ay marami ang bala na pumapalya. So yun lang ang masasabi ko na maganda in the sense na maganda talaga ang semi-auto. Magandang gamitin. At ang importante naman sa atin ay alam natin gamitin yung mga firearms natin. Kung halimbawa ay nag-malfunction, hindi pumutok, what to do. Yan. Kung paano mag-rectify ng mga malfunction, lalo tigit sa mga 22. Minsan may 22 na pagka siguraduhin mo, pag may 22 na pag hindi pumutok, pag inano mo, inaiwan doon yung bala. So magdo-double feed ka ngayon. Magdo-double feed ka. Lalo kung nagmamadali ka. Doon nagkakaproblema. So pag nagdo-double feed na ganun, ay ang pinakamaganda ko diyan ginagawa ay release agad ang magazine. Release agad ang magazine para hindi maipon yung bala dito sa ibabaw ng magazine para hindi mag-double feed. Release agad ang magazine at tapon na yung bala na nagmalfunction. Okay? So ganun ang ganun ang mabilis na pag-rectify. Ang importante, alam natin kung paano natin gamitin yung baril. Kung ako ang inyong tatanungin, mas gusto ko ang bolt action kaysa sa semi action. Dahil alam kong gamitin Alam kong gamitin. Dahil napakagandang panghunting. Magandang panghunting ang double action. Ang bolt action. Okay? So, tapos na yan. Pakilinis na lang. Ay, gano'n. Salamat. So, okay. Ito ang inyong pinay-firearms instructor. Hanggang sa muli natin video. God bless us all.